Kung may bumagsak na building, sino ang may kasalanan? Kung di ka engineer pero alam mong may mali, sino ang mas may kasalanan? Yung hindi nakakaalam o yung nagkukunwaring hindi niya alam? Unang dahilan ng pagbagsak, structural design failure. Siyempre, engineering error. Sanhe, hindi tamang load calculations, maling structural analysis, o hindi pagsunod sa seismic at wind load requirements. Sino may pananagutan? Structural engineers at design consultant na nag-shortcut sa computation. Baka may manipis ang developer. Pangalawa, material failure, substandard materials. Ang daming nakaka-relate nito. Sanhi, mahinang kalidad ng semento, bakal o iba pang structural materials. Hindi pagsunod sa specifications para makatipid at mas malaki ang kita. Sinong may kasalanan? Siyempre, contractor na mahilig sa discount materials. Supplier na nagsusupply ng harina na hollow block kasi may discount naman. At siyempre, inspector din na nagkamerienda at pumikit sa violation. Pangatlo, construction deficiencies, poor workmanship, lalo na kung nagmamadali ang project. Maling installation ng reinforcement bars, poor concrete curing, hindi patuyo ang semento, kinabukasan, buhos na sa next floor, hindi pagsunod sa blueprint specification, o shortcut sa construction process. Sino may kasalanan? General contractor na iniisip lang ang kita. Siyempre, inspector din kasi pumayag sa maling proseso. Pang-apat, foundation failure. Sanhe, hindi porket matigas ang lupa pwede nang magtayo ng building. May ibang developers hindi na nagpapa-soil test. Tapos nagtataka kung bakit lumubog ang gusali nila after ilang taon. Akala nyo ba matibay yan? E paano kung binaha o lumambot ang lupa? Paano kung may fault line sa ilalim? Sino may kasalanan? Geodetical engineer na hindi nag-aral ng lupa. Developer na ayaw na sa mahal na soil test. Panglima, overloading or unauthorized modification. Ito ang classic. Permit ay para sa 5 floors lang, pero dahil gusto ng mas malaking kita, ayun, naging 7 floor. Tapos yung last floor ginawa pang gym. May kasalanan, building owners na gustong masulit ang espasyo. At syempre, engineer na pumayag sa dagdag palapag promo. Panglima, kahit yung hindi pa pinapanganak, alam ito. Inspection and regulatory failures. Municipality. Lagayan. Dapat may mahigpit na inspection. Pero paano kung may envelope na lumipad bago pa ang approval? Ayan, approve agad kahit may supply. Bakit may mga gusaling may permit kahit halata namang delikado? Bakit may mga daan na kagagawa pa lang, sira ka agad? Sino may kasalanan? Alam nyo na. Sino ba yung mga inspector ng municipality? Muntik ko nang makalimutan si Basher kong foreman. Wala kang kasalanan dito. Pero sana maunawaan mo ang bigat ng responsibilidad ng mga engineer. Maaari silang makulong kung may mga pagkakamali o maling desisyong humantong sa pagkaguho ng mga estruktura o pagkawala ng buhay. Hanggang sa susunod, boom 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 boom.